Ang pelikula ay nagsisimula sa Miami. Isang grupo ng mga bayarang sundalo ang papalapit sa kanilang target. Mula sa bubong, pinaputukan ni Kara Owens, isang sniper, ang isang lalaki sa kabilang gusali at napatumba ito. Nawala ng komunikasyon ang mga bayarang sundalo sa lalaking iyon na sana'y papatayin si Isaac Sar, isa pang operatiba. Magkahiwalay na naninirahan si Isaac at ang anak nila ni Kara na si Eve, dahil pinili ni Kara na lumayo upang maprotektahan si Eve. Madalas pa ring ikwento ni Isaac kay Eve ang tungkol sa kanyang ina, at inaalala rin niya ang mga alaala nila ni Kara sa pamamagitan ng pakikinig sa mga kanta ni Lionel Richie. Dinala ni Isaac si Eve sa bangko, ngunit biglang pumasok ang isang grupo ng mga kriminal para magnakaw. Nang tutukan ng isa sa mga armado si Eve, sinabi ni Isaac sa bata na takpan ang kanyang mga mata at tainga. Pagkatapos nito, lumaban si Isaac at napatay ang mga kriminal bago dumating ang mga pulis. Nakuha ang mga pangyayari sa kuha ng mga gihi at sa video ng isang teller gamit ang kanyang cellphone. Ang direktor ng TV na si Jack Cinder ay kasalukuyang binabatikos ng publiko dahil sa umano'y mga kaduda-dudang negosyo. Hindi nagtagal, nalaman niya ang tungkol sa pagpatay ni Isaac sa mga holdaper sa bangko. Dati siyang boss ni na Isaac at Kara at may galit sa kanila dahil iniwan nila ang grupo nilang Shadow Force. Nagsimula si Cinder na kontakin ang iba pang miyembro ng grupo upang tugisin si Isaac. Samantala, napanood din ni Kara ang kuha mula sa bangko at napagtantong nasa panganib na si. Nagpulong si Cinder kasama ang iba pang mga pinuno sa Gigipito Command Center, kung saan ipinaliwanag niya kung ano ang Shadow Force. Isang elite na grupo ng mga lihim na ahente na may misyon na patayin ang mga mataas na target tulad ng mga diktador at mapaniil na pinuno. Dito nagkakilala at nagkainlaban sina Isaac at Kara, bago umano nila tinraidor ang grupo matapos mabuntis si Kara. Ngayon, ipinapadala ni Cinder ang 5 dating miyembro ng Shadow Force, sina Sisgod, Moriti, Varjo, Anino, at Scath, upang habulin sina Isaac at Kara, na may malalaking patong sa kanilang ulo. Dinala ni Isaac si Eve sa isang ligtas na taguan sa Bogota, kung saan kalaunan ay natagpuan sila ni Kara. Matapos ang isang maikling sagupaan, nagkaharap sa wakas sina Kara at Eve, unang beses pa lamang nilang magkita bilang mag-ina. Naging emosyonal ang kanilang pagkikita, ngunit tinanggap ni Eve si Kara bilang kanyang ina. Nakipag-ugnayan si Kara kina Auntie at Yunf upang humingi ng tulong para sa kanilang pamilya. Sumama sina Isaac at Eve kay Kara sa kotse habang sila'y umaalis mula sa ligtas na taguan. Habang nasa daan, natunton sila ng dati nilang mga kasamahan at pinaputukan. Itinago muna ni Kara si Eve bago siya humawak ng makinang baril, habang si Isaac ang patuloy sa pagmamaneho. Naipasabog ni Kara ang ilang van na may kasamang kalaban, pero napadiretso ang sasakyan nila sa ilog matapos silang banggain. Nakaligtas ang pamilya at hindi sila nahanap, ngunit patuloy ang paghahanap ng Shadow Force upang patunayan kay Cinder na patay na sila. Matapos silang makahanap ng pansamantalang taguan, pinaghihinalaan ni Isaac na may taong malapit sa kanila ang nagsumbong kina Cinder at sa dating grupo. Nagreklamo si Cinder sa kanyang 2 bodyguard na sina Parker at Patrick tungkol sa pagkabigong mahuli sina Isaac at Kara. Hayagan niyang hinamon ang 2 na saktan siya, at nang subukan nila, agad silang pinabagsak ni Cinder. Kalaunan, nakipag-ugnayan si Kara kay Cinder at napagtanto niyang kaya pa rin sila hinahabol nito ay dahil nagkaroon sila ng panandali ang ugnayan noon at hindi pa rin siya nakaka-move on. Pumayag si Kara na makipagkita ng personal sa kanya. Dinala ni Isaac si Eve upang hanapin sina Auntie at Yunfi, ngunit may pagdududa pa rin siya sa kanila. Nagustuhan ni na Auntie at Yun si Eve at dinala nila sina Isaac sa kanilang taguan. Ngunit sa pagdating nila roon, inatake si Isaac ni Varjo, Anino at Scath, habang si Kara naman ay pinabagsak ni Sisgod at Moriti. Nahuli silang 2 at dinala kay Cinder, habang si Eve ay ginawang bihag. Doon nalaman na si Enz pala ang traidor na kakutsaba ni Cinder at si Auntie ay nahuli rin. Balak ni Cinder na gawing kasapi si Eve ng Shadow Force, ngunit mariing sinabi ni Kara na papatayin niya ang sinumang manghihimasok sa kanyang pamilya. Isiniwalat na sina Parker at Patrick ay mga undercover agent pala na naglalayong mahuli si Cinder.
Inutusan nila ang Shadow Force na ibaba ang kanilang mga armas. Tinangkang bunutin ni Scath ang kanyang kutsilyo, kaya't pinutukan siya sa ulo ni Parker. Nagsimula ng putukan ang natitirang 4 na operatiba, dahilan para magsitakbuhan ang mga kakampi. Tinamaan sa ulo si Anino habang tinatangkang patayin si Patrick. Samantala, bugbog sarado si Yunsi kay Auntie bilang ganti sa kanyang pagtataksil. Naglaban sina Kyra at Moriti at natapos ito nang itarak ni Kyra ang isang kutsilyo sa lalamunan ni Moriti. Sumabog si Sisgod matapos barilin ni Isaac ang katabing tangke ng propane. Iniwan ni Kyra at Isaac si Eve kay Auntie habang hinahabol nila sina Cinder at Varjo. Pagkatapos magka-aksidente ang mga bangka nila sa isang malapit na isla, napatay ni Isaac si Varjo sa gubat. Lumabas si Cinder na hawak si Kyra at tinutukan siya ng baril, pero palihim siyang nagbigay ng senyas kay Isaac kung anong dapat gawin. Binaril siya ni Isaac sa balikat, kung saan dati na siyang tinamaan sa isang naunang misyon at tumagos ang bala kay Cinder. Pagkatapos ay sabay nilang pinaulanan ng bala si Cinder hanggang sa bumagsak ito sa isang lawa at mamatay. Makaraan ang lahat, umuwi na ang pamilya at naghanda sina Isaac at Kyra ng isang salu-salo para kay si Auntie ay sumali na sa tsigi at ngayon ay nagtatrabaho kasama si Parker. Habang nagsisimulang manirahang tahimik sina Isaac at Kyra, tila nagpapahiwatig si Kyra na buntis na naman siya.